Hey everyone, welcome back. So today we're going to discuss about the mail merge using Google Script. So last time gumamit tayo ng free plugin. So nakapagpadala tayo using a free plugin and at the same time nakita natin na mabilis lang siya at madali. So without further ado, we're now going to discuss about the video 2 using a Google Script. So copy-paste lang siya at madali lang. I-send ko sa inyo, I will attach the link here on the description. So at the same time, makikita nyo siya kung paano siya gagawin. Ayan. So reminder lang po, this is a raw video. There's no editing na gagawin dito sa video na to. So I'll directly upload sa YouTube. Alright, let's jump on my screen. So nasa G Drive tayo ngayon. So last time we did sample data. So gumamit tayo ng sample data. This is the G sheet. So open ko na lang. So ayan. So ito yung ginamit natin last time using the YAM. So ngayon naman may ginawa akong tab or a sheet here. So mayroon na akong nilagay na sample columns. Para mapabilis lang tayo, no? So naglagay ako ng name, recipient, kung sino yung makaka-receive ng email, email sent, para malaman natin yung status at kung kailan pinadala, sender name, so pwede tayo mag-set ng kanino nanggaling yung email, kung sino yung sender, sender email, tsaka campaign name. So pwede tayo mag-set ng campaign, kung anong campaign, para at least monitor natin kung anong campaign yung pinadala natin, no? Kung ano yung email na yon. So this is important because later the script will generate a report. Kasi pag nag-click yung pinadala nyo, yung recipient, matatrack niya yung email na yon at malaman natin kung anong campaign. Kasi hindi naman to once lang gagamitin. Possible na mag-send kayo ng another campaign or any promo or anong message nyo dun sa recipient. So madali nyo ma-identify kung saan ang galing yung traffic. Okay? So we're going to use a sample data here. So pwede kayo maglagay ng marami dito. So for our sample, let's say gagawa ako ng dalawa muna for our sample. Right, so let's put John Smith. Dami na lang. Okay. So, for example, ang recipient ay itong email na to. Yan na lang para makita rin natin yung output. Then, pwedeng i-rough to. At natin para hindi na malagpas. So, minsan, blank po yan. So, no need to put kasi automatic mamaya yung script may lalabas po dyan. The date, kung kailan nyo pinadala. So, pag may date na, ibig sabihin na padala na niya. Pag blank, ibig sabihin papadalhan niya. Pwede niyang padalhan. Okay, so sender name. So, sino bang sender nitong email? So, lagay natin, example, si Juan. Or pwede rin company name, or ABC, company, o corporation. Yeah. So, email na lang ulit natin using this one. Ayan. So, sa actual, pwede nyo palitan yan, syempre. So, for the campaign, let's say,
July Gadget Sale 2026. Ayan. So, edit na natin to, wrap natin. Alright. So, next one, padala natin si Juan. Ayan, yan ang bida lagi sa mga demo. Tapos, sa recipient, yung isang email ko na lang. websolution@gmail.com. Then, company, si XYZ naman. Corporation. Yan. So, sender, copy nyo lang ulit. Then, ano bang campaign? Same din. Yan. So, pwede, yung mga yan, pwede namang i-copy-paste or i-automate. So, pwedeng gumamit ng, ano dito, para mag-autocomplete. Ayan. So, pwedeng gumamit ng formula. So, for our video sample, so, kahit copy-paste na lang muna. So, para matapos tayo dito sa Google Script. Kasi another topic naman yung mga paggawa ng formula. So, lakihan natin para makita nyo. 150, so 145. So, tapos na tayo. Meron tayong sample data. So, sabi ko nga, pwede nyo dagdagan yan. At least hanggang 100 or gawin nyo na tong database. Pwedeng ganun. So, ito yung storage yun ng mga information na mga papadalhan nyo. As long as mayroong status dito. Pag blank kasi, ibig sabihin, pwede niyang padalhan. So, later makita niyo pa. Alright. So, para gumana to, para makapagpadala tayo, syempre, kailangan natin ng script. So, yung functionality. Sige, later na natin gawin yung sa email template. Kung ano yung marireceive na email ng recipient. Let's say, customer nyo na lang. Customer. Yan. Or client. Sige. So, para mailagay natin yung script, kailangan nyo pumunta ng extensions, app script. Yan. Diyan nyo po ilalagay. So, burahin nyo lang po yung function. Yan. So, ngayon maglalagay tayo ng script. Yan. Kukunin ko po yung script. Ika-copy paste ko po dyan. So, dahil non-technical po siya, this video is for non-technical person. Ayan. Hindi ko na kailangang i-discuss yung script. So, ang gagawin nyo lang po is copy and paste. So, bigyan ko ng overview, pero hindi ko na kailangang i-discuss kasi sasakit lang ulo nyo. Okay, this is for non-technical, which is para mapabilis yung trabaho nyo, ka-copy-paste nyo na lang. Ayan. So, paste ko dito. So, code.js, sabi sa Google Script. Ito yung code. Ayan po siya. So, sabi ko nga, pag nakita nyo, kung hindi po kayo programmer or developer or non-technical person, pasamakit po ulo nyo. Ayan. So, ganito lang po gagawin natin. So, dito sa script na to, ayan, replace daw po natin using the G-Sheet ID. Ayan. So, yung G-Sheet ID, nandito po yan. Ayan. So, nasa taas. Magmula doon sa may D/D, ayan, ka-copy-paste lang po natin hanggang doon sa before the edit. Ayan. Ayan po yung ID. G-Sheet ID. So, copy. Command-C or Control-C sa Windows. Command-C sa Mac. Then, lipat po natin dito. Delete natin po yan. Paste natin yung G-Sheet natin. Ayan. So, ito naman po yung tracker. Kapag inopen nung recipient, yung email, ayan, para matrap niya. So, this one is, I use this sa another file ko. So, remove natin. Gagawa tayo ng sarili. So, save muna natin. Ayan. So, to make another one for a tracker,
specifically for this demo or this G-Sheet, kailangan natin pumunta ng deploy. Yan, new deployment. So, madali lang po yan. Okay, click natin, web app. Yan. So, yung description kahit wala, okay lang naman. Pero better, meron. So, demo. Example, demo version 1. Actually, may versioning naman yan. Maglalagay yan mamaya. So, for this one, execute as kung ano yung email na nakalagin. On myself, so anyone who has access, or pwede rin on myself. So, kung anyone, pwedeng ma-access ng iba, anyone with Google account or myself. Okay? So dahil gagamitin ko to for public, hindi lang sa sarili ko, so papalitan natin ng anyone. Para mag-execute ito, pag kunyari may nag-open ng email, mag-execute yon na gamit yung email nila. Ayan. So dapat talaga naka-anyone yan. Pero within sa akin lang, as demo or something, tapos ako lang dapat din mag-click kasi sabi nga, who has access. So, dapat naka-anyone yan. Then, deploy. Pag i-generate siya ng link, web URL, yan. Siyempre, authorize natin. And sundan nyo lang yung pop-up. So, dahil we are using a free version of Gmail, hindi siya naka-HTTPS or hindi secured yung URL natin dahil we are using free, hindi siya naka-Google Workspace, okay lang po yan. So, click nyo lang po yung advance dahil Google naman yan. So, totally safe naman talaga. So, unsafe na talaga. Go to untitled, unsafe. Yan. Ayan na siya. This app hasn't been verified by Google because this app is requesting some access to your Google account. So, okay lang po yan. Select all, then continue. Actually, yung Google script na nilagay natin is galing din sa Google. So, it's free to use and customize. Ayan na po. So, mayroon na tayong deployment ID, version 1, and web app. So, ang kailangan po natin dito is itong web app. Pinalitan kasi natin yung kanina. So, copy, then done. Ayan. So, lalagay po natin dito. Okay, so this will be our tracking URL. At the same time, kung gusto nyo balikan, nandito lang po yan sa manage. Ayan, demo ver 1. Ito po yan. Yan. So, any changes, ayan, pwede nyo i-click yung edit. Right? So, for now, it's already set. So, mayroon din tayong CC, BCC. So, dahil may tracker tayo, we're not going to use this one. Kasi kapag na-open na nung naka-CC, di mo na malaman kung si John Smith yung nag-open kasi may naka-CC ibang tao. So, there's no need this one. So, no need naman i-delete dito sa script kasi okay lang naman kung wala siya makikita doon sa G-Sheet natin. It's a columns kasi pwede tayo magdagdag dito. Ayan. BCC, CC. Pwede po yun. As long as naka-pattern po rito. Ito yung pangalan ng header. Ayan, kanina, diba, sabi ko, nilagay ko, email sent. So, dun po kasi maglalagay ng date. Sender name, campaign name. Ayan. Unsubscribe, ayan yung mamaya lalabas din. Alright. So, yan na po yan, yung script. So, mag-execute po siya. Ito yung spreadsheet ID. Ito yung kaninang sinet natin dito. Okay. So, we can also put
some information of the project. So, data, demo data, main merge. Para lang easily to easy or identifiable siya. Ayan, na demo data main merge. Soon kasi, pag marami ka ng script, magkakaroon ng complications yan. Hindi mo na ma-identify kung ano yan. But it's better to put a label or project name. Okay, dahil tapos na tayo dyan sa script, mabilis lang, copy-paste, then deployment, then ito lang po talaga yung binabago, yung dalawa. So, balik na po tayo dito sa data. So, kompleto na po yan. Itong column, yung name, pwedeng pong dagdagan dyan. Pwedeng magdagdag ng company. Ano pong dagdag, pwede nyo idagdag. As long as nakapangalan siya ng maayos. Na gagamitin nyo doon sa merging. So, ipapakita ko na po ngayon kung paano natin yung merge tong name doon sa email body natin or doon sa email. So, magko-compose na po tayo ng email. So, punta tayo sa Gmail. Pwede dito, pwede po dito. So, maraming shortcut. Ayan. Alright. So, magko-compose lang po kayo. For the sake of this video, mayroon na akong naka-ready. So, punta lang tayo ng draft. So, draft po rin po yung gagamitin natin. So, last time kasi ito yung ginamit natin, ano? Ayan. Si Maria de la Cruz. Ayan yung ginamit natin. So, for this video naman, ito namang isa. Ayan. So, may draft na akong nilagay dito. Sample email. Ayusin na lang natin. So, hi there. So, palitan natin ang pangalan mismo kasi personalized nga. So, here, we're going to use a bracket. So, double bracket naman. Doon sa plugin na ginamit natin, ayan, ano naman siya? Ayan. Greater than, less than. Okay. So, dito naman tayo. Script na ginamit natin. Ayan. So, opening, closing. So, lagay natin dito, name. Ayan. So, check natin, parehas ba? Name. So, ganun din dito. Kunyari, gusto magdagdag, company. Company. Ayan. Ang pangalan ng company niya, for example, John Enterprise. Yan. Ito naman, Juan Enterprise. Ayan. So, as long as ito ay may lagay mo ng maayos dito. Ayan. So, pwedeng ganyan. Company. Ayan. So, company. So, case sensitive po yan. So, make sure na tama yung spelling nyo. Palitan na natin. So, kung sakali man nalagyan nyo siya ng dito, company, hindi nyo naman tinawag, hindi naman magdi-display yan dito. So, no problem kahit na nandyan yan. There's no effect. Ang goal lang niyan is mahugot yung information dito. So, i-merge natin dito sa mail. Ayan. Itong name, pwede natin ilagay dito yung company. 50% off gadget sale, limited time for. Ayan. Lagay natin yung company. So, when close, pwede yan dito sa subject. Company. Ayan. So, ang basa niyan later is 50% off gadget sale, limited time, John Enterprises. Parang ganun. Hi, John. Ayan. So, dagdagan natin ng graphics. Pwede po tayo maglagay ng image. Ayan. For advanced kasi, pwede ka maglagay ng HTML naman. So, it's a technical na. So, this discussion natin is using non-technical. So,
So we're going to use this one generated by ChatGPT. Nag-generate by ChatGPT as sample of our demo. Ayan. Galing ni ChatGPT. So, pwede nyo pong gamitin ng AI to generate images and sample email body message. Pwede ko rin magpa-compose. Ayan. Yan na po yung look niyan. So, pwede nyo i-adjust kung medyo langanin kayo dun sa spacing. Yan. Pwede naman. Naka-center na. Ilagay ko center. At the same time, itong shop now, pwede mong lagyan ng link. Ayan. Papunta dun sa website. Kung saan man website store yung ginagamit ko. For this sample, lagyan ko ng website ko. Ayan. So, apply. Yan na po yan. Automatic. Ayan. So, nagbibigay ka ng offer dun sa recipients nyo or sa client nyo. Right. So, let's try now sending a mail merge. Ayan. Balik tayo dun sa... So, copy muna natin to kasi gagamitin natin yan later. Balik muna tayo dun sa... Pwede i-close yun as long as hindi nawawala. Balik tayo dun sa data. I-reload pala natin. We need to reload. Tapos tingnan natin kasi dapat may lalabas dito. Ayan. So, nag-take effect na yung natin, yung script. May word na mail merge na dito. Ayan. Nagkaroon na ng menu. So, paliwanag ko ulit. Balik tayo rito. Ito po yan. Ayan. Subject line, mail merge. Ito yung mamaya pag magsasend na tayo. So, ginawa niya ng menu. Hanapin natin. Menu. Ayan po. Ayan. Mail merge. So, pwede nyo baguhin yan kung gusto nyo. Send mail merge. Ganon. So, tapos re-reload nyo lang. So, balik mo nga tayo. This is a non-technical tutorial. Pero at least, mayroon kayong idea. Ayun, send mail merge. Nagbago na yung wordings dito. So, pag clinic nyo po yan, ayun, may menu ulit. Which is, ito na yung mag-execute. Pag click nyo, ayan, kaya nag-copy-paste ako kaninang subject kasi ilalagay nyo po rito yung subject. Ayan. So, paste na lang po natin. From here, ayan, from here, ayan, copy, then paste. Ayan. So, ano kasi yan, dito, pag finish nyo, dapat equal dito. So, hanapin niya kasi sa draft yung email na to. Kaya dapat mag-match yung dalawa. Ayan. Dapat nag-i-exist. Kasi pag nabura na dito, wala na po yan. Hindi na po yan mag-send out. Okay? So, send na po natin. As we can see, it's running. Script, may cancel and dismiss. Let's wait. Ayan na po siya. So, mayroon na pong date kung kailan siya nagpadala. Ayan. So, kita nyo naman po, no? Ayan, nag-execute yung script natin. So, check lang po natin kung talagang nag-send out. So, mapansin nyo, ito pa lang yung tab dito. Let's check. So, pinadala ko kay Samut Sari. So, check natin. Ayan po siya. So, hindi recognized yung yung icon. So, pwede naman burahin yon later. Kung hindi talaga execute. Dito sa sample ko kanina sa draft, nag-send out. Kasi within Gmail. So, yung icon di recognized.
So, open tayo. Ayan. Okay, let's go back to our sample email message. So, nakita nyo na yung icon is not recognized, at the same time yung image, dahil kinonsider ng mail merge or ng script na naka-local siya. So, it's not viewable in public. So, what we need to do is upload yung image to a free web server. So, may bibigay akong sample sa inyo. So, let's solve this issue. So, to solve the image issue, this one, madali lang naman. Re-remove lang natin dahil hindi siya recognized. Then, this one, let's solve this issue. So, I have here the Cloudinary. Yan. And itong yung website na pwede kang mag-upload for free. Ayan. So, siyempre, may limitations yan. Check nyo na lang. Pero for this demo, or dito sa gagawin natin, pwede naman yung free version. So, no need for subscription kung hindi nyo pa naman kailangan. Okay, let's log in. So, upload natin yung image. So, may account na ako rito. So, I'll just sign in using my Google. So, yung sa inyo, dito kayo pupunta. Sign up for free. Ayan. So, click natin just this one. Sign up with Google, or kung iba yung email nyo, pwede nyo namang i-click yung sign up with email. Ayan. Pero para sa akin, I'll go to login. Then, login with Google. Authorize. Continue. Ayan, nakalogin na ako. So, upload ko yung image dito. Free naman yan. Ayan, mayroon akong sample dito for free. So, click natin, browse. Pag tapos na kayo, pwede nyo na i-delete, tapos upload ulit kayong bago. Pwede naman yan. So, generated by ChatGPT, upload. Uploading, processing, then done. Ayan, uploaded na. So, ito na po yun. So, to access, just copy this one, embed. Marami siyang option. Tingnan natin yung open. And may open, data. So, pwede nyong i-customize pa. To share, edit. Ayan. So, ang daming option, no? So, close na natin. Let's go sa copy. Ayan, copy. Copy nyo lang po yan. Ayan. So, ito po yung gagamitin natin sa uploading. So, let's go back to Gmail draft. Then, edit natin yung message. So, this one, remove na natin dahil re-recognized. So, may limitation. Then, this one, edit natin. Yan, palitan natin. Gamit yung picture nandun sa naka-upload sa another server. So, madali lang naman, di ba? Upload lang, then insert image. Ayan na po siya. Ayan. So, pwede nyo adjust yung size. Ayan. So, I think it's all now good. This one, hindi recognized. So, I'll make another video for this kung paano siya i-solve. Right? So, this one, close natin, no? Ayan. So, buo na siya. So, let's send again for testing. Copy.
then close this one, then let's go back to data. So, paano ba i-resend? So, sabi ko, kapag mayroon na nakalagay na date dito, ibig sabihin hindi mo na mapapadalhan yan. Ayan. So, just delete this one, the dates, then pwede na ulit kayo magpadala. So, script authorize. Ito isang beses lang. Nangyari lang kasi may in-adjust ako kanina. So, i-allow ko lang ulit. May adjustment ang ginawa sa script kanina to allow na magkaroon ng tracker. Ayan. So, okay na ulit. Then, paste lang. So, pag nagawa nyo na yun, hindi na ulit yan. So, once lang naman yung authorization. Dahil may ginalaw kanina to track. Okay. So, let's submit. Okay, let's try again. Paste. Ayan, sending. So, ganun lang. So, i-try an error lang. So, pag walang nangyari, click nyo lang ulit. So, let's go back to inbox. Ayan na siya. Ay, hindi pa. Sorry. Okay. Delete na. Ayun, ayan na siya. Ayan. Delete natin to para din nakaka-storbo. Delete this one. So, ito na siya. Ayan. So, diba? Hi, John Smith. At the same time, yung subject na palitan na. John Enterprise. Hi, John Smith. Upgrade. Ayan. It's clickable na rin siya. Right? So, let's check this one. Yung unsubscribe. And try natin yung unsubscribe. Or reload muna natin. Check natin kung may trace na. Ayan. So, inopen ko. So, dapat magkakaroon dito ng tab for tracking. Reload ko lang yung sheet. Alright, so nakapag-send out na tayo. So mayroon na ring opens. Ayan, so let's try na mag-open. Example, ako yung recipient. Na-open ko na siya. Let's go back to the G Sheet. Ayun. So recorded na siya. No, so 15:30, so 3:40. So open. So I'll try to unsubscribe. You have unsubscribed. Ayun, nag-yes. So ito na po yung tracker natin. At the same time, let's try yung isang email. So I'll open the other email. Okay, open. Ayun. So nag-automatic siya. So let's try din mag-unsubscribe. So hindi naman objective nito is to unsubscribe. I'm just checking kung it's workable. So I'm using a mobile phone. Open. Ayan. So let's reload. Ayan, so nag-unsubscribe naman. So let's go back sa G Sheet. Mapansin nyo nga mayroon na siyang label dito or date. So if you try to send, so copy natin ulit. Hindi po yan magpo-proceed. Paste. So magkakaroon siya ng error.
Ayan. So, nothing happens. So, wala rin siya mag-send out dito. Wala mare-receive. Alright, so that's all for now. We're done with the Google script. And I'll paste the link of the free website where you can upload your graphics or images for our mail merge. So for the next video, I'll be creating an online form, website form. Then yung data na po yun, from online web form, papasok po dito sa G-Sheet naman. So instead of having using a database, which is kailangan nyo ng technical expertise, so from web form, papasok na po siya dito. Pwede po yun. And another, siguro gawa tayo ng video from Google Form to G-Sheet, then yung email sending, i-customize natin. So, para iba itsura. So watch out for the next video. Please subscribe and thank you.